Ito na yata yung pinaka-thankful ako na natutunan ko kasi ito yung reason kung bakit hindi naging iyakin si Isla. Kaya naman i-share ko na rin sa inyo kung ano-ano yung mga to. Una, yung favorite tummy exercise ko with Isla, lalo na kapag gases siya, ito yung tummy exercise at promise, sobrang effective nito. Kung minsan mapapansin nyo, di ba, fussy si baby nyo kasi parang uncomfortable siya most of the time, gase lang yan, or nakalimutan natin silang i-burp. Kaya ito yung ginagawa ko para matulungan si Isla na maging mas relax, makapoop or makautot man lang. Kapag nakikita ko kasing medyo nag-i-struggle na si Isla, I start with this simple tummy exercise. I-lift ko lang yung mga paa niya at dahan-dahan kong ipupush papunta sa tummy niya. It's like giving her a gentle massage sa tiyan. Madalas mapapansin mo na kapag ginawa mo to, may mga tunog na maririnig kang mga utot, ibig sabihin nakapagpalabas na siya ng gas. Oo, pampautot talaga siya, mommy. Effective to, promise. At syempre, after nito, mas kalmado na si Isla. Plus, nakakatulong din ito sa digestion niya. Alam nyo ba na kapag nag-fail ka magpa-burp or magpa-release ng gas sa baby, usually, nagli-lead ito sa fussiness. Kaya, mommies, gawin nyo na rin to regularly. After every feeding, magpa-burp kayo or try this tummy exercise. Huwag nyo nang hintayin maging fuzzy si baby nyo. At dagdagan nyo na rin ng bicycle massage. Ikot-ikot nyo lang yung legs ni baby as if nagba-bicycle siya. Simple lang, diba? Pero malaki ang tulong para maiwasan ang kabag at pagiging iyakin. Minsan, bilang first-time mom, ang daming bagay na kailangan nating alalahanin, diba? Pero itong mga simpleng exercise na to, like tong tummy exercise, small but mighty. Ibig sabihin, malaki talaga ang impact nito sa daily routine ng mga babies natin. Hindi naman natin kailangan masyadong mag-stress out sa pagiging nanay. Ang daming tips and hacks na pwede natin gawin para maging mas madali ang parenting journey natin. At yun, ang ginawa ko kay Isla. Kaya naman hindi ako nahirapang palakihin siya. Pangalawa, yung Dunstan baby language. Sa mga unang linggo ni baby, napansin ko talaga yung mga sounds na sinasabi sa Dunstan baby language. Kapag naririnig ko yung kapag narinig ko yung alam ko agad na gasa si Isla, kaya tummy exercise na agad ang ginagawa ko. Gaya ng sinasabi nila, kapag hindi nila napaburp ng maayos, eventually magiging gassy. Kaya para hindi na tayo mag-worry, let's get into the habit of burping our babies and doing this tummy exercise para stress-free ang parenting, diba? Aside from that, hindi lang ito pampawala ng kabag, pero malaking tulong din ito para sa overall comfort ng baby. Plus, nakakatulong ito sa muscle strength at development ng baby natin. Sa mga first-time moms dyan na tulad ko, sobrang laking bagay nito kasi nakakatulong na hindi mag-struggle si baby at syempre hindi rin tayo masyadong masa-stress. Kaya less crying moments para happy, comfortable si baby. Kaya mommy, kung gusto niyo pang malaman ng iba-iba pang baby hacks na ginagawa ko para kay Isla, you can check out more of our journey mula sa labor hanggang sa first days namin sa bahay. May mga videos ako na sinishare, kaya kung curious kayo, you can take a peek sa bio ko. Baka makatulong sa inyo yung mga sinishare ko. Tandaan, mommies, hindi kailangan maging stressful ang pagiging nanay. Kaya subukan niyo na rin ang tummy exercise tips na to para mas relax si baby at mas chill ang araw mo. Paano ba yan? Mag-iingat ka palagi. Love you!